Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Our topic for today is another Pinoy folktale. Ito ay tungkol sa isang dalaga na kahit ang kamatayan ay hindi hadlang sa tapat niyang pagmamahal sa kanyang kasintahan. Kaya't ating alamin ang tungkol sa alamat ng luha. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Ang alamat ng luha. Naging usap-usapan si Luwalhati sa Baryo Asisto dahil sa madalas niyang pagpunta sa gitna ng dagat. Tuwing alas 4 kasi ng hapon ay naglalayag ito tangay ang lampara at munting kwaderno. Sa gitna ng dagat kasi, nakakapag-isip ng malaya si Luwalhati. Hindi lamang ito lubos na maunawaan ng mga tao sa Baryo Asisto. Noong panahon ni Luwalhati ay hindi karaniwan ang lungkot o pighati. Halos araw-araw ay ipinagdiriwang ng mga tao ang biyaya ng masaganang pangingisda at ani. Sa pamumuno ni Apo Silverio, naging matiwasay at masaya ang pamumuhay ng mga taga-Baryo Asisto. Ang tanging emosyonal na nananalaytay sa puso ng tao ay tuwa at ligaya, wala ng iba. May 5 buwan na din ang nakalipas nang mamaalam ang kasintahan ni Luwalhati na si Ibaro. Ang kanyang pagkamatay ay kinagulat ng nakararami dahil ito ay nagpakalunod sa hindi malamang dahilan. Pumunta na lamang ito papalayo sa baybaying dagat hanggang sa hindi na siya matanaw. Naganap ito sa kasagsagan ng pagtulog ni Luwalhati. Sa kabila ng nangyari, nanatili pa ding masaya ang mga tao doon, maging si Luwalhati. Magmula noon ay walang pinalampas na pagkakataon si Luwalhati upang bisitahin ang dagat. Sa gitna ng dagat at binubuklat niya ang kwadernong nangungulabot ang mga pahina. Kahit mabigat sa loob ang nangyari at mas maigting na pag-ibig at hindi dalamhati ang naramdaman ni Luwalhati para sa kasintahan. Luwalhati, magdidilim na. Pumarinig ka na at baka mahamugan ka dyan, sigaw ni Apo Silverio. Saglit na lamang po, Apo. Bago lamunin ng dilim ang kalangitan, ay nagpasya na si Luwalhating bumalik sa bahay. May lumalabas pa din ba? Tanong ni Apo pagpasok ni Luwalhati sa bahay. Hindi na po kasing dami tulad ng dati, sagot ni Luwalhati. Hala, bukas ay kabilugan ng buwan, naway matigil na yang sakit mo. Sabay sa kabilugan ng buwan ay ang pista ni San Isidro. Bagamat katatapos pa lamang ng pista noong isang araw, ay hindi ito naging hadlang upang magdiriwang ang mga taga-Baryo Asisto sa pista ni San Isidro. Lahat ng tahanan ay naghanda ng masaganang putahi maliban kina Apo Silverio. Itay, kayo po ang namumuno dito sa lugar. Bakit po hindi tayo maghanda? Tanong ni Luwalhati. Hindi pa panahon, Luwalhati. Kailangang mawala muna yung sakit mo bago kita maiharap sa tao. Kasi po, si Ibaro. Alam kong mahal mo ang binatilyo, subalit hindi tama ang ginagawa niya sa iyo. Itay, patay na po si... Putragis na patay yan. Pero itay, nagmamahalan po kami.
Hindi yan maaari sa pamamahay ko. Papaalisin ko yung patay mong nobyo sa katawan mo. Nagsimula nang dumaloy ang tubig mula sa mata ni luwalhati, pababa sa pisngi hanggang sa pumatak ito sa sahig. Hindi alam ng ama na nakasilip pala mula sa bintanang anakaw ang tsismosang si Ferry. Mga kabaryo, ang anak ng apo may sakit. Pagmasdan ninyo, dali! Hindi naglaon ay dinumog na ng halos buong baryo ang bahay ni Apo. Hindi nagawang pigilan ng matandang katawan ni Apo ang pagsasalakay ng higit 50 katao. Pinalibutan ng mga tao si luwalhati at pinagmasdang mabuti. Anong yang nasa mata mo, Ineng? Usisa ni Sisi. Pinaparusahan na tayo ng mga Diyos. Kasalanan ito ng baliw mong nobyo luwalhati. Sigaw ng matanda mula sa likuran. Hindi dapat siya nagpakamatay. Hindi na siya nahiya sa mga Diyos natin. Walang utang na loob yang si Ibaro. Wala. Banat ni Mang Apet. Ngayon ay lalong dumami ang tubig na dumadaloy mula sa mata ni luwalhati. Napaatras ang mga tao sa paligid niya, maging ang amang si Apo. Pilit tinatakpan ni luwalhati ang kanyang tenga upang hindi marinig ni Ibaro ang mga sinasabi ng mga tao. Huwag kang makinig, Ibaro. Hindi totoo ang mga sinasabi nila. Bulong ng kawawang dalaga sa sarili. Anong binubulong mo sa iyong sarili, bata? Nasisiraan ka na yata ng bait. Sigaw ng isang ali. Apo, anong nangyayari sa anak mo? Magsipagtigil kayong lahat. Mahal ko si Ibaro. Si Ibaro at ako ay isa. Kaming dalawa ay nagmamahalan. Wala akong sakit. Maniwala kayo. Depensa ng dalaga si luwalhati na ngayon hindi na mapigilan ang pagdaloy ng tubig mula sa mata. Unti-unti na ngang nanghina ang dalaga hanggat sa ito ay malagutan ng hininga sa harap ng madla. Nilapitan ni Apo ang bangkay ng anak at niyakap ito ng mahigpit. Ito marahil ang kabayaran ng pag-ibig ng aking anak sa isang patay. Tubig mula sa dagat ang dumadaloy sa mata ng aking luwalhati. Si Ibaro at ang aking anak ay naging isa nung araw nang siya ay nagpaalam. Wagas ang kanilang pagmamahalan. Hindi ito sumpa, ito ay himala. Binuhat ni Apo ang bangkay ng anak at dinala ito papunta sa dagat. Pinagmasdan ng mga tao ang pagdaloy din ng tubig mula sa mga mata ni Apo. Luwalhati! Luwalhati! Sigaw ng ama habang papalalim ng papalalim ang tubig sa dagat. Mas tumindi ang pag-alo ng dagat pagsapit ng 4:00 ng hapon. Subalit, hindi ito naging balakid kay Apo Silverio sa paghatid sa kanyang anak sa huli nitong hantungan. Luwalha! Luwalhati! Luhati! Pagsapit ng 6:00 ng gabi ay bumalik na sa dati ang pag-alo ng dagat. Hanggang sa kasalukuyan ay dala ng sanlibutan ang himala ng pag-iibigang Ibaro at luwalhati. Thank you very much for watching. And according to Beyonce, your self-worth is determined by you. You don't have to depend on someone telling you who you are.